Guys, ito bagong gawang bahay lamang, fully finished na po ito. Sinimulan ito nitong July at natapos nitong October. Ayan po, updated price pa po ito, kaya ito yung masasaksihan natin kung paano ito ginawa. At ito nga ibinahagi sa ating foreman ang bawat detalye ng mga materyales na nagamit dito. At yun nga, pwede nating mapagbasihan ito sa ating pagpapagawa ng bahay. Dahil nga ito'y updated price pa po, materials. Kaya ito po, pwede nating kwentahin at pagsiyasatan para magkaroon tayo ng idea kung tayo ay magpapagawa na ng bahay. And then guys, meron po itong full video house tour na fully finished na po itong bahay na ito. And then meron din po itong floor plan na sa dulo po. If ever na interesado po kayo, pwede nyo po siyang makita or screenshot nyo na lamang. Kaya po ilista nyo ang bawat babanggitin natin na mga materyales na ginamit dito, lalong-lalo na sa structural, sa mga bakal, sa yero, lahat po yan, yung sukat. Ibinahagi po sa atin ni contractor yan para mapagbasihan nyo rin at pagsiyasatan. Kaya ito po, pag-usapan at talakayin na agad natin yan. So guys, ayon po sa details ni contractor, na ang sukat po ng bahay na ito ay 6.5 meters by 9 meters. In total of 58.5 square meters. So maganda-ganda rin sukat ito. And then guys, kinonvert po natin ito by the feet. At lumalabas na 21.6 feet by 30 feet. Ito po ay meron 3 kwarto. Ayan, 3 bedroom po ito. At 2 CR. Ayan, nakaseparate po yung shower and then yung toilet. And then guys, kitchen and dining area. Maaliwalas po. And then sala na maluwang. And then terrace. Ayan, makikita po natin ito in fully finished. At kung napapansin nyo po guys, ayan, puro PVC ceiling panel po ang ginamit. Ayan, napakaganda po. Ayan po ang nauusong mga ceiling na ginagamit ngayon. So ito po inuulit ko po, ilista nyo po ang babanggitin nating mga materyales. Tulad po dito sa mga simento, bakal, hollow blocks. At dahil nga ito ginawa lamang nitong July at natapos nitong October. So ito po ay kontrata, pero binahagi sa atin ni foreman ang bawat detalye para mapagbasihan nyo rin. So ito po, umpisahan na natin sa structural. So guys, ayon po sa details ni foreman, ang ginamit pong mga hollow blocks dito, ang sukat po ay number 4. Kasama na po ang septic tank dito ay umabot po ito ng 2,500 piraso na mga hollow blocks sa ganito pong sukat na 58.5 square meters na meron 3 kwarto. And then guys, sa mga simento naman po, ayan, 250 bags na simento ang nagamit. Ayan, nakikita nyo guys, ayan almost fully finished na. At ito nga, may full video house tour yan at makikita natin kung gaano po kaganda, lalong-lalo na yung kitchen niya. So tuloy po tayo dito sa mga bakal. 16mm, 12mm, 10mm at 9mm po ang ginamit. Guys, sa 16mm po ay gumamit ng 16 na piraso. And then sa 12mm po ay 35 piraso. At habang ang 10mm ay 250 piraso. And then guys, sa 9mm naman ay 150 piraso. Yan po ang mga bakal na nagamit. Marami po. At sinisigurado nga ni foreman na garantisadong matibay ito at maayos at sinunod sa tamang proseso ng paggawa ng bahay. And then guys, about naman sa mga buhangin, ay nakapagpa-deliver po ng 18 load na mini dump na ELF. And then yung graba naman ay 3 load. Ayan po, sa kabuuan po ng pagpapagawa ng bahay nito. So ito po, makikita natin, nagpipintura na, nag-i-skim coat, meron na rin po siyang mga ceiling. At yan nga napakaganda. So, tuloy po tayo about po sa pagpapagawa ng kanilang bubong. So, ito naman po guys, bigyan ko tayo ng detalye na galing mismo kay foreman. Dito po sa trusses, ayan, gumamit po sila dito ng tubular. Ito po, ang sukat ay 2x3 by 1.5 po ang kapal. Ayan na yung ginamit po na trusses dito. Ito ay 20 piraso. Ayan, yung tubular na 2x3, 1.5 ang kapal. And then sa mga C-purlins naman po, ay 2x3 by 1.5 din ang kapal at umubos po ito ng 25 piraso. And then meron din ginamit na 2x8 na C-purlins. At ito po ay 15 piraso. And then meron din daw po siyang nagamit na angle bar na 316 by 2 ang sukat at ito po ay 2 piraso. So guys, ayan po, nakikita natin, fully finished na at maayos na po ang bahay. So ayan po, may mga sliding windows na at ayon nga kay foreman, sa mga sliding windows ay 6 na piraso ang nagamit. And about sa tiles po, 60 by 60 kabuuan ng bahay, lababo, at yung iba pa ay 180 pirasong mga tiles.
So ito po guys, ayan, tingnan po natin mabuti yung loob ng bahay at siyasatin natin. And then after po nating mapanood ito, ay malalaman nga natin kung magkano ang full kontrata na fully finished dito sa ganitong sukat na 6.5 meters by 9 meters na meron 3 kwarto. So ito po, panoorin natin. So guys, ayun nga po't natunghayan natin at nakita natin kung gaano kaganda at kaaliwalas itong bahay na ito. Na kung saan ito nga ay bagong gawa lamang nitong July at natapos nitong October. And then guys, if ever na interesado po kayo sa floor plan, ito po yung floor plan niya. And then ito po yung gumawa ng bahay, ito po yung contractor, si Sir Roel Infiel. At ang location po ay sa Nancamarilan West, Urdaneta, Pangasinan. So, pwede po kayo mag-message sa kanya at direktang mag-message or mag-comment po kayo dito. Siya po isasagot sa inyo. At pwede rin po siya sa buong area ng Pangasinan. Yan. So, guys, ang tanong, magkano nga ba ang full kontrata sa ganitong fully finished na bahay? Ito po, ayon sa details ni Sir Ruel, na siya nga ang contractor nito at binahagi lang sa atin yung mga materials na ginamit dito para magkaroon kayo ng idea. So, ito po, lahat po ng ito na napanood natin na to, fully finished po ito. Lahat-lahat sa ganitong sukat, na 6.5 by 9 meters in total of 58.5 square meters na meron 3 kwarto at 2 CR. Lahat po ito, full kontrata, nagkakahalaga po
ng 1.4 million pesos.